Sound check. May hapon? By the way, ako si Pastor Joseph Unidas. Nagamit ko na sa Ginoo sa mga churches, sa Murcia, and then sa barangay Alanginan, Puro, Eden. Kinaservisyuan sa among kapitan, para na among kapitan sa likod. Pastor, kapitan, Tengisa. Sa aton nga pag-umpisa mga utod, magabasa kita, magatindog kita paliyog, magabasa kita sa atong passage, sa atong pamalandungan sa siningang hapon, sa pinaka last part sa topiko sa chapter 4, starting verse 17. Verse 17 down to last verse 32. Magauna ko diri sa pagbasa ang pulong nagasinig sa atong tunga sa sining hapon. This I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind. Who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness, to work all uncleanness with greediness. If so be that ye have heard him, and have been taught by him, as the truth is in Jesus. And be renewed in the spirit of your mind. Wherefore, putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. Neither give place to the devil. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Let all bitterness, wrath, and anger, and clamor, and evil speaking be put away from with all malice. Let us pray. Amay nga gamanan balaan nga Dios. Nagapalapit ang imong alagad kaupod sa imong mga katawhan sa sining hapon, kag nagapangayon sa imong guidance, kag sa imong wisdom, kag sa pag-empower sa Holy Spirit nga magatag sa understanding and knowledge sa imong mga pulong, Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Hindi na makapunto. Ang daan, kag sa siningang
nga oras ang kuning pinaka alawayon naton kinagagaw ang katuyog, ang katugnaw. Therefore, nga kinahanglan ginaton magpakig-away sa sini nga hapon. Mga utod, pamati ng mupaliyog. Hindi pwede naton ma-neglect ining last part. Kaysa man ini nga importante nga butang nga tagaan naton attention as followers of Jesus Christ. Ining topiko nga purity in life. Hindi naton ma-apply ang biblical unity. Hindi naton ini ma-apply ang biblical maturity. Nga kung hindi naton matunan ang pagpangabuhi nga matarong kagwalaan bilang ginuwas sa Dios kag gintawag sa iya nga pag-alagad kag ginkilala nga bilang lawas niya. Therefore, mga utod, isa ini kay importante nga tagaan naton attention sa sini nga hapon. Kag matulog na karon itikod mo ilong yan. Structuring in the book of Ephesians from chapter 4 verse 17 to 32, may duwa lang ida ka structure nga nakita ko da sa akon nga pagtuon. Una, the reminder of Apostle Paul to the believers in Ephesus. Do not leave the Gentiles' life. From verse 17 to 19. The instruction number 2, the regeneration of life and godly conduct according in the gospel. Sa aton nga introduction, mga utod, John MacArthur Study Bible said, righteousness relates to the Christian moral responsibility to the others. In Exodus chapter 20, verse 12 to 17. Holiness refers to the believer's responsibilities to God. Exodus chapter 20, verse 3 to 11. Therefore, sa sining direksyon sa aton pagmamalandong, our topic this afternoon is about the exhortation to live in righteousness and holiness. Sa sining nga hapon, sa bugay sa Dios, tinguan ako kung paano kamunakon ma-encourage sa pagpangabuhi sing matarong kag sa pagpangabuhi sing balaan bilang ginluwas ni Kristo Isos, bilang lawas ni Kristo Isos, bilang ginbakal sa tubo ni Kristo Isos. Therefore, ang flow sa kabuhi naton hindi dapat tiwa-tiwa. Hindi dapat mabanjing-banjing. Dapat kung ikaw ginbakal sa tubo ni Kristo Isos, ikaw ginluwas ni Kristo Isos, ikaw gintugas sa matarong na pagpangabuhi, kag sa balaan na pagpangabuhi, therefore, magasyay din dapat si Kristo Isos ang righteousness kag gintakod sa Dios, kag ang holiness kag gintakod sa Dios bilang anak sa Ginoo. Ang pamangkot sa sini nga hapon, mga utod, sa aton nga topiko
nga aton pagapamalandungan sa sini nga hapon, how to attend to the righteousness and holy life. Ang una siya ang challenge sa sini nga hapon sa aton. Kag ang mga challenge sa aton diri sa sini nga hapon ang pulong sa Dios. Nga aton pagatun-an sa sini nga hapon. Nga kung paano naton ini mapangabuhi adlaw-adlaw ang matarong nga pagpangabuhi kag ang balaan nga pagpangabuhi bilang gingrasyahan sa Dios, bilang ginkilala sa Dios nga ini kabuhi kabahin sa lawas ni Kristo Jesus. Number 1, to attend the righteousness and holiness, let us obey the instructions of Apostle Paul. Anong instruction ni Apostle Paul? Ara na sa my verse 17 to verse 19. Ano sila niya dira? This I see, therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind, having understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart, who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness, to work on uncleanness with greediness. Amo na mga utod ang instruction ni Apostle Paul sa mga tumulo sa Ephesus nga mga luwas ni Kristo Jesus bilang tuga sa matarong nga pagpangabuhi kag sa pagkabalaan nga pagpangabuhi. Dapat amuni ang dapat naton sundon man sa aton karon panahon, mga utod, nga kita nag-aalagad sa Dios, nagakilala sa aton hari. Dapat amuni ang motibar sa aton pagpusoon ining ginhambal ni Apostol Paul sa mga tumulo sa Ephesus kag sa aton man nga mga tumulo karon nga niluwas ni Kristo Jesus. So anong iyang instruction dira? Number 1, sininga dira, walk not as other Gentiles walk. Walk not as other Gentiles walk. Why we follow the instruction of Apostle Paul? Because the mind of unbelievers is vanity. Kaklaro kayo dira. Nga dapat natin inisundod ang ginlaygay ni Apostle Paul sa Ephesus sa mga katawhan sa Dios kag sa aton karon nga mga katawhan man sa Dios. Nga dapat natin i-follow because nga ang panguna-una sang hindi Kristohanon wala kang insingwapon na maayon. Puro wala simpulos. Kalain gali sang isa ka hindi Kristohanon. Kalain gali sang isa nga wala kay Kristo Jesus. Nga tanawon mo, gwapo ang tsuraya, gwapo ang formaya, pero ang iya panguna-una wala si Diyos. Because na wala kay Kristo Jesus.
Amo na hindi dapat natin sundon. Amo nang dapat natin ibutang sa atong panguna-una kag sa atong tagipusoon. Amo nang dapat natin i-motivar sa aton bilang pagpangabuhi nga isa ka tinawag ni Kristo Jesus. Nga dapat natin indian nga mga butang. Because nga mga butang wala sa kapuslanan sa aton Dios nga nagluwasa. Number 2, because the Spirit, verse 17, because the spirit of the unbelievers is darkened, according sa verse 17. May pa mga wagod nga hindi lang ara ka lang sa simbahan. Kung adlaw ka din. Hindi lang naara ka sa Bible study ka mamati. Hindi lang ka nagasunod-sunod ka kay pastor. Di mo. Kundi dapat niya aton sundod ang instruction ni Apostle Paul diri sa balaan ng kasulatan. Nga ginapakita sa balaan ng kasulatan ang kamatuoran nga ang tao nga wala kay Kristo Jesus, ang iya espiritu madulong, nadulman, wala sing wisdom, wala sing righteousness, kundi puno sang kabutihan, puno sang kasalanan. Therefore, mga Kristohanon, amo nang dapat natin intindihan. Amo nang dapat natin i-disregard sa ating pagpangalagad na hindi natin dapat inapagtagaan attention ng klase sang espiritu kag panguna-una kay ina ng espiritu kag panguna-una. Amo nang ginindihan sa Diyos. And then, sila kita, why we follow the instruction of Apostle Paul? Number 3, because they are alienated from the life of God. Sila sa verse 18. Very clear ang bansang verse 18. Kaya hindi mga tao alienated from the life of God. Means, hindi nga mga tao separated from the presence of Christ, of God. Therefore, in-address sa balaan ng kasulatan, according sa verse 17, nga hindi nga mga tao alienated from the life of God. Munang bantayan natin mga utod kaya hindi na mag-influensya sa atong panimalay, hindi dapat na mag-influensya sa atong pagkakristuwanon because they are created by God. They are created His righteousness and holiness. Kalaway sa Kristuwano nga nagapangabuhi pa sila. Kalaway sa isa kasumbilimba nga nagasimba sa itong Sunday nga iya nga kabuhi ara Sunday pero ang iba na adlaw iya kabuhi namin man mag-adapt sa sinigaw natin. Sila sa Bible, alienated from the life of God. Amuning mga tao wala ni sa akong presensya. Therefore, nga kung ikaw Kristohanon, ikaw ara kay Kristo Jesus, dapat nga i-neglect mo ina nga klase sang espiritu kag panguna-una kay hindi siya makabulig, hindi niya makahatag sa pagtubo naton ini klase nga pangabuhi nga ginahambal sa balaan nga kasulatan. And then verse 18 sa gihapon, the ignorance
and the blindness of their hearts. The ignorance and the blindness of the heart. Luwas na nga alienated, darkened, vanity. Ang ilang panguna-una, siling sa bulan ng kasulatan, they are ignorance and the blindness of their heart. They become callous and have given themselves up to the sensuality, greedy to practice every kind of impurity. Namin man pagambal sa Ginong Buddha. Paliw ko bi brothers and texts. Pagbanbal sa Ginong Buddha, tanawan niyo pala. Nga tagaan dapat natin ini attention, kag dapat natin ini isundon ang instruction ni Apostol Paul ukod sa balangin kasulatan kay ang Ilunggo kanami man ang iyang paghambal dira. Kasi niya wala na sila sinuya. Amo na ako nagapangabuhi ka, ga-claim ka ng Kristoano, ga-claim ka ara kay sa church, kaya nagapangabuhi ka sa angay na pag ignorante ka, wala ka sinuya na klase sa sumili. Yung wala na sila sinuya. Gani, nagapag-gusto sila sa himo sa kalautan at nagapadayon sa ilang paghimo sa mga mahingko ng mga butang nga wala insing bubong-bubong. Grabe Ilunggo mga mahal. Siningon niya. Pag-gusto niya wala kanya respeto sa Diyos. Maragani nga sinutan din sa Diyos ang mga tao na walang yan. Ang nagahimo sa kasalanan, nagapangabuhi sa kabuhi sa kadulurman, nagapangabuhi sa mula si kapustanan. So ang challenge sa atin diri, mga Kristoano, ang aton mga kabataan, affected na sila. Therefore, dapat kita ang mag-initiate sa atong panimalay kung paano natin sila mag-iyahan. Because ang flow sa kalibutan karon nga wala sa Ginoo, amo gini. Wala uyak. Amo gini. So, isa ni kadako nga challenge sa aton. Nga bilang tatay, kag-amay, o iloy sa panimalay, nga dapat sa atong pangalagad sa Ginoo, mamatyagan sa atong kabataan, nga ang kabuhi ng purity, makita nila, mamatyagan nila. Agod nga mas-save man sila, kay once nga kung ginapangabuhi natin ini, ang ginasilig sa scriptures, ang gitakon sa Diyos sa aton, pagi sa iyang grasya, mag-influensya man ini sa ila, kag maging klaro man ini sa ila. Hindi pagbabayaan ang mga kabataan. Kay pagbuah ni sa atong balay, way na ginaya. Ara diyang kadulong kag ang vanity na tubangon nila, therefore may ara din discipleship sa atong panimon. Mga ganit sa atong kabataan, ginatsiko gina. Di ng Bible nyo, di na kamusta memorize. Mas mayugin nyo may pagtundo sa atong panimon. Kag mas mayugin, hindi na ito naging pagkalipatan. Hindi nga klase sa mga butang. Kaya dapat natin i-neglect. Hindi natin pagtilaw-tilawan. Hindi nga klase sa batasan. Hindi klase nga pangabuhi because nga ginaindihan ini sa Diyos. Ginasuklaman ini sa Diyos. Kag hindi nga klase sa batasan, hindi nga klase sa pagpangabuhi, dala-dala na din natin halin pa sa aton tiyan, sa aton mga iloy. Therefore nga, sa pagmuklat natin sa sininga kalibutan, amo na ini ang influensya
pasalamat kita nga nagrasyahan kita paagi kay Kristo Isos kagid takon ang iya matarong kag iya pagkabalaan sa aton. Therefore, tagaan mo atensyon ina nga mga butang nga seryoso ang pagpangalagad mo sa Dios, hindi pabanting-banting, hindi mo pagbabayan ang kamaturan, tagaan in attention ang kamaturan. Because ang kamaturan, amo ni ang nag-shine sa aton, nga makasave sa aton, makastrengthen sa aton, sa pag-atubang sa sining kalibutan, kag sa pamatasan sa mga tao na wala kay Kristo Jesus. Kinakapit ko na kawaliin na si Samuel, gusto ko na magwali. Kaya diwasan ako sa pangtubo. Do insulin na nakakargasi mo. Kagilinit ako na. So mga utod, let us obey the instruction of our Apostle. Walk not as other Gentiles. Number 2, let us live according in the gospel and the righteousness. Let us live according in the gospel and the righteousness. Nga dapat kita nga mga linuwas sa Diyos. Magpangabuhi sing matarong. Ipangabuhi naton ang gospel. Because in sa Bible dira, very clear ang ambal sa Bible dira sa verse 20. But, kung naganibas na may but, tagaan mo ginay atensyon mga kaya may ginaipasis kita siya na pinaka-importante. Kaya mo nagtudlod sa amon Professor Pastor Norman, kaya basta mag-bat gani, another structure. Okay, malaki man. Tudlod ni tandaan nyo din yung tudlod ni Professor. Araw siya, but ye have not so learned in Christ. Kaklaro kayo na sa sining hapon, ang uning challenge sa aton ng mga Kristiyanon, very clear, very simple, ang teachings and scriptures, niya, but ye have not learned Christ, if so be that ye have heard him and have been told by him, as the truth is in Jesus. Arang gospel unik. Arang gospel sa verse 20. Kaya nga na structure ko ng amuni akong structure. Number 2, kay very clear ang gospel unik dira. Kag very clear man ang impact sa gospel dira. From verse 22 down to 20. Taruhan niyo bilaw. Pagkalapot sa may verse 24, nasilingin dira, amo ning impact sa gospel. And be renewed in the spirit of your mind that you put the new man which after God is created in righteousness and true holiness. Because the work of the gospel, makita nato nga ang naka-eksperyensya sa maayong balita, naka-eksperyensya sa Kristo, very clear sa iyang pulong nga you are created God, righteousness, and holiness. Therefore, ang unang akon nga structure number 2, the regeneration of life and godly conduct according in the gospel. Okay, ma'am, Professor?
Verse 22, sila niya, that you put off concerning the former conversation, the old man, which is corrupt according to the deceitful lust. Therefore, as believers of Jesus Christ, or as believers of Christ Jesus, you must put off the old man or old nature, which is corrupt according deceitful lust. So mga utod, ang hambal sa pulong sa Ginoo, if you are created God righteousness and holiness, you must put off the old man or old nature, which is corrupt according to the deceitful lust. Kaklaro kayo na kung nag-impact sa imo ang gahom sa gospel, nag-impact sa aton ang righteousness ni Christ at ang holiness ni Jesus Christ, hindi ka na dapat magpangduwa-duwa sila. Nga dapat mo ina-neglect ang old nature. Because in ang old nature, amo na ang ginakainitan sa Diyos. Kaya ina siya amo na sa magalaglag sa imo, amo na sa magabugas sa sala, ang magalaglag sa aton. Therefore, ang mga daan naton nga pangatasan, mga daan naton nga mga ugali, siling sa Biblia ni put off. Yes. Put off. Kung may mga ugali pata sa atong balay, mga kabataan, kung nakita niyo ang ugali sa inyong iloy, ito, pero bilang oldest, medyo, nagapro. Dawal abalaw niyo din ito ay wala na ang natunan sa simbahan, wala na. Hindi namin because hindi gusto sa Diyos. Ang anak niya hindi gusto ang umayang si Dio. So maling point si Dio sa aton nga pagmamalandong sa purity in life. Yes. Amen. Nga bilang kita giluwas sa grasya sa Ginoo, ginatutuhan kita sa Diyos. Kaya hindi kita sagi pangabuhi sa pamatasan na nagabunga sa kasalanan. Kinatutuhan kita sa Diyos, kaya kita sagi pangabuhi sa pamatasan na ginakalimaran sa Diyos. Halin pa sa pagkatao mo sa siningang kalibutan, nagakalimad na ang Diyos, nagakasingkal na ang Diyos, pero manami man ang Diyos nato gracious, merciful. Kagpasalamat ka nga before the foundation of the world, you are chosen. Gipasanagan ka sa Ginoo sa iyang grasya. Karon, mga bukid ka sa pamatasan ng kasalanan. Wala kang iyaka si Kristo. Kauluya. Muna kami nga mga pastor kapag amuyong mga kami nga buligi kami. Nagkatindog kami sa pulpito. Buligi kami, Lord, nga kabuhay namon para sa path of righteousness and holiness. Kaya kabalogin na ang mga upoy ko ni SRPM, kaya pag may corruption, gari atin na ang puso. Buhay kuya sa pinatukan, basta corruption na gani, ang mag-ipukit siya, mariyak inakutagin mo siya. Kakabalo ng mga church members, for 18 years, nagigamit mo sa Ginoo. Walang pinastagin ang pusuan, ikaw na nakita ka, kurang ako sa ina. Every centavos counted na. Kinakount, kinag-inisip, kinag-record, kinag. Biskan 5 centimos, kinabalik, kinag-church. Kaya bilang ingrasyan sa Diyos, hindi namin makabuhi sa old nature. Sa mga buhi sa corruption kasalanan.
Okay? Kapay pa mga church members, naging challenge iti sa aton. Kung din makita nga area, arap na sa panimalay, arap na sa opisina, arap na sa church. Kapay pa ang righteousness ni Christ, kag ang holiness ni Christ, ang mga mag-shine sa aton kabuhi. Mga young people, kapay pa nga, kung araw na mo sa eskwelahan, dapat na nag-shine ang gospel sa inyong kabuhi. Hindi nga po sa church, buot-buot na mo, pag-abot sa eskwelahan, ng mga tundo sa inyo. Ulang na po siya. Ginasa ang Bible, ulang uyak. Kalaway ko yung mga buhay nga, ulang uyak. So number 2, as regenerated by God, you must put on. Una to, put off. As regenerated by God, you must put on. The verse 23 said, renewed in the spirit of your mind. Young people, church members, the Bible said, renewed in the spirit of your mind. Put on the new man which after God created in righteousness and true holiness. Kabay pa nga magkapanaginhot ina sa aton tagipusugod kag sa aton panguna-una nga sa aton pagpauli mangin presko ini ang tulong sa Dios. Kag sa aton pag-alakad kabay pa ako ini makita sa aton pagpangalakad. Amo ni aton motivasyon sa aton pagpangalakad. The righteous conduct to put on. Mayon, sidri. Sili ko tuwa mga punto ako, pero mayon si naman sa point. Number 1, putting away lying. Para ito verse 4. Dapat na ito tulahon. Ang mga binuting ng mga binuting ng mga pulo. Labi nakikita ng mga pastor. Kapay pa nga ng mga excuses sa atong kabuhi, hindi buting balin yung mga balin. Pero kung permanent excuse, kag buting ina, wala ka sa kuya, yung klase sa pastor. Kagitaman ng kagramuman ng mga church members, young people, kung na-experiensyahan nyo ang gospel sa inyong kabuhi, tulaw niyo ang pagbinuting. Mga hambal nga binuting. Kay dratanda sa Satanas. Kagamian makita na mag-adapt sina. Kay abi naton advantage sa aton. Nga kung tanda na mag-discarte, stylan or na sinataya, iyo na dito yun. Dumdumo ni young people, nga kung ikaw nag-experience sa gospel, hindi na pagpalampason sa Diyos. Hindi na pagpalampason sa Diyos. Kakitaman ng mga ginikanan, kakitaman ng mga pastor. Because ang wala niyong kasulatan na nagtudlo, nga amuning mga butang, nga pag-inaway, nga dapat mag-shine sa aton, nga kita nag-aalagad kay Kristo Isos, kita nga nag-aalagad kay Kristo Isos, masapwan sa aton niyang kamaturan, hindi ang kabutikan. Yes. Amen. Number 2, speak everyone truth with his neighbor, for we are members of one another. Hindi lang neighbor, ni mo nga tupad balay mo. Biskan utod mo sa Ginoo, neighbor mo na. Biskan iloy mo, neighbor mo ina. Biskan asawa mo, neighbor mo na. Bata mo, neighbor mo na. Therefore, gambal ang pulong sa Ginoo, speak everyone truth with his neighbor. Dapat nasapuran sa aton ang kamatuoran sa aton pagpangabuhi. Kita nga mga pastor,
Kagita tamo nga mga leaders. Kaya nga man, grabe na gitsubuang ang influensya sa kalibutan. Tungod nga ang kabuhi sa tao wala katidlok sa kamaturan. Ang pulong nila wala kamaturan. So therefore, nakita nga mga Kristohano, mga utod sa Ginoo, sa sulod sa ignorasya, dapat ang kamaturan makita sa tagsa-tagsa sa aton nga mga pulong. Amo nang gusto sa Diyos. Nga klase sa pagpangabuhi. Be ye angry and sin not. Be ye angry and sin not. And let not the sun go down upon your wrath. Kung si Pastor Glenn pa, sige pakita ko hapon nga ako na muniwali ko sa nakita yan Sila niya iniutos na muli siya tinatawag nga quick forgiveness. Sa kabuhi sa isang Kristohano, wala ta diber nga magtanong sa aton hatred sa aton puso. Kung may mga conflict maging sa church, kung may mga conflict maging sa imong utod, kung may conflict ka man sa imong kabataan, sa imong panimalay, tandaan nato nga wala ta diber nga magtanong hatred sa aton. Dapat kabata kita magpatawad. Kaya mo na itudlo sa pulong sa ginawa na sa last parts sa verse 2. Do not give opportunity to the devil. Isa pa gina. Nga kung mag-trigger ang temper natin, kailangan niya pala itang self-control. Hindi ang word control. Self-control. Kay Kristohano ka. Kasi kung muna kay kita, wali nga na mo din. Let him that stole steal no more, but rather let him labor, working with us, hands and things with his good that we have to give to him unneeded. Dapat mangin-honest kita, nga magtrabaho kita. Mga budlay sa insakto bilang mga Kristohano, ang muling parts sa kabuhi sa purity in life. Yung mga practice. Let corrupt communication proceed out your mouth. Number 7, use your mouth for good and edifying to the hearers of God's glory. Verse 29, let no corrupt communication proceed of your mouth. Verse 30, grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption. Number 9, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Verse 31. Number 10, be kind one to another and tender heart. Part is ang pagpangabuhi sa kataro, pagpangabuhi bilang anak sa Diyos. Forgiving one another, even as God for Christ's sake had forgiven you. Conclusion, according to the Matthew 3, holiness as the result of the righteousness, stating that a righteous person purify themselves even as Christ is pure. Amo na nga ma-practice mo ini nga mga butang, permi mo gid tulokon si Kristo Jesus. Permi mo gid simbahon si Kristo Jesus. Agod nga ini nga mga butang, ma-practice nato ini nga klase sa pagpangabuhi. Application, if you are truly Christ believers, we must follow the instruction of Apostle Paul and live a holy life and righteous life. Thank you. Father God, thank you sa inyong tulong. In Jesus' name. Teka lang, man nga tumasaka sa kanina kay harap firepower galing. Itsakto ang oras naton sa paghatag sa isang schedule. Pampabugtaw, kahit wala buya.
Salamat gid no, Pastor Joseph no, sa pag-remind sa aton sa kabuhi nga balaan, matarong nga pagkabuhi kag seryoso nga pagkabuhi. Sa linggo kay Pastor Kim kag Pastor Norma, namin galingon ng conference, iya lang sa katiyan. Kaya maintindihan natin ang konteksto kag ang strength sa kada pastor. So salamat. Ako actually galing sa sugod. Sa sugong hapon I was reminded, comforted, and encouraged sa mga preaching sa atong mga utod sa Ginoo. Kag I believe kamo man, no, na-remind kamo, kag na-encourage, si time, no, na-empowered kita. Okay, sa subong nga time, aton nga break time, snacks time naton subong, may quick instruction lang po, no, during sa aton break time. Before kita magkanto sa Q&A, no, ma-break kita anay for 15